Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday to everyone. So we'll start our worship service by having an opening prayer. Tayo po ay yumukot lahat, tayo po ang manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay muling magkakasama, nagtitipon sa iyong bahay-sambahan para maglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa isang linggong nakalipas na kami ay iyong binayayaan at hindi kami nagkaroon ng mga problema na maapektuhan ang aming pagpunta sa aming simbahan, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, we offer you this day, inyong pong anak na magsasalita sa iyong harapan, sa aming harapan, Panginoon. Kayo po ang mabigay sa kanya ng katalinuhan at kalakasan para ma-deliver ang mensahe na gusto niyo pong iparinig sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Kayo po sana ang maglinis sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at maging karapat-dapat sa iyo. Panginoon, sa mga kapatiran pa po namin na papunta pa po dito, kayo po sana ang mag-ingat sa kanila, maggabay sa kanila, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa anumang disgrasya. At sana po, Panginoon, ay makaabot po sila at makasama po namin sa pananambahang itong umaga. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Ngayon po ay nasa announcements po tayo and greetings. First off, ito po ang ating weekly schedule. Hindi naman po yan nagbabago. So always bring home po yung ating mga programs kasi nandyan din po yan. Para po hindi po natin makalimutan ang ating weekly schedules ng simbahan. Okay. Next po, ang February theme natin ay Noble Women in Bible bilang pagkilala sa mahalagang bahagi ng mga kababaihan sa buhay ng iglesia. So yan po ang ating magiging theme for the month of February. It's all about noble women po ng ating simbahan at ating Biblia. Sana po ay hindi po natin to ma-miss. Every week po, umutan po tayo at I'm sure marami po tayong matututunan dito. Next po ang ating annual GNCF Family Camp. Ito po ay lagi pong ina-announce natin. Ito po ay sa May 9 to 11, still sa Rizal Recreation Center. Ang magiging theme po natin ay Finish the Task Together. No, ayon po sa verse ng 2 Corinthians 8:11. Again po, ako pong ang inyong pong likod ang magiging camp director at ang staff and members po ng magli-lead po sa ating camp ay ang mga kabataan po ulit. No, sa pangunguna po nila Raymond, nila Agi, no, nila Joyce, and so on. Next po, ang ating lunch po today ay sponsored po ni Ate Hirang at ni Ate Monet, no? Noong isang araw po, nag-birthday si Ate Monet. Happy birthday, Ate Monet. Maraming po salamat sa iyo at kay Ate Hirang sa pag-sponsor po ng ating lunch for today. So, nabalitaan po natin ang nangyari po kay JP. So, siya po ay nagkaroon ng aksidente at kinakailangan po siyang operahan. So, ngayon po, si Ate Santi at si Ate June ay papunta po ng Canada or nandun na po ba? Sa Sabado, pupunta pa po sila doon para, siyempre, i-check si JP, ano pong kalagayan niya. So, we're asking for continuous prayer for JP. No? Kasi I think kailangan siyang magpahinga ng 6 months, I think. And yun, maapektuhan ng kanyang trabaho. So, panalangin po natin si JP na makarecover po siya ng mabilis. At syempre, kay Ate Santi at kay Ate Jude sa kanilang paglalakbay. Okay. Ito po ang ating list of presiders and special numbers. Si Kuya Boy po sa February 2,
Si Brother Aaron, 9 sa 16 si EJ at si Boss Perry sa February 23. Ang special numbers po ang iyong pong likod. Susunod po ay si Solen, si Irish at si Eric. Ayan. So happy birthday again sa ating mga members, sa ating mga kapatid. Si Ate Monina De Castro, si Kuya Dennis Viluan, Ate Emelita Bolima, siyempre Sofia Casquejo, Mercedita Cruz, Reynaldo Cruz, at Ate Silang, Priscilla Mejia, na nasa langit na po. So, and also happy wedding anniversary kay Boss Perry and Ate Beth. Happy anniversary, Ate Beth, Boss. Next, ito po ang ating financial report. Ang pumasok po last week ay 19,360. Ang lumabas ay 21,052.50. So, ina-encourage po natin lahat na siyempre, suportahan po natin ang ating programa. Wala naman pong aasahan ng simbahan, kundi ang mga members din naman po. So, patuloy po natin itong suportahan. Okay, quote of the week, shine for Christ. No, last week, ito rin po ang ating topic. So let's always shine for Christ. Okay, next po ay tatawagin po natin si EJ para sa ating Singspiration. Amen. Good morning. Before we go to our prayer, I would like to tell everyone that every time we pray, especially pag tayo ay pupunta sa harapan for those who have special items for prayer, we are affirming for things. Yung pinapatotohanan natin sa ating mga sarili ang apat na bagay when we pray. Number one, we affirm that God is our Jehovah Rapha. God heals. Siya yung ating dakilang manggagamot na source ng anumang kagalingan, ng anumang karamdaman. Whether physical or spiritual na karamdaman. Number two, we affirm that God is our Jehovah Jireh, the God that provides for all our needs, hindi for all our wants. Sa lahat ng ating pangangailangan, Jehovah our God ang nagbibigay sa atin, nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Number three, that God is our Jehovah Shalom. Ang God ang ating Diyos ng kapayapaan. Na anuman ng pagsubok, meron kang dinataglay sa kasalukuyan, we cannot find peace except from our Jehovah Shalom. Number three and number four, we affirm that God is our Jehovah Shammah. God, Shammah means He is there. He is always there to help us. He is always there to be with us. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng doubt na hindi ko yata kasama ang Diyos sa aking kasalukuyang dinadalang problema. No? God is always there. So, four things we affirm. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. With this, let's all sing our prayer song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. And as we sing the song, damahin natin sa ating sarili yung ating complete trust and confidence that God can do things and God can answer our prayers. Shall we sing it?
ko'y susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Ay, manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tunay po na sa aming mga puso, sa aming isipan, without doubt, without hesitation, you are our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh, our Jehovah Shalom, our Jehovah Shammah. Apat na katotohanan that gives us all the hope, gives us all the assurance, the confidence that when we come before the throne of your grace, when we come in the name of Jesus Christ, you listen in your own way, in your own time, according to your power and purpose, you answer our prayer. At the same time, Lord, we know that you see our hearts, you read our minds. We cannot hide anything from you. Kaya po kami laging humihingi ng tawad, paglilinis sa anumang kasalanan na aming nagagawa o nagawa. Sapagkat alam po namin ito po ay maaaring magtakip ng iyong mga mata upang hindi maabot ang aming panalangin. That's why we pray, Lord, by your mercy, the blood of Jesus Christ, forgive us, Lord, and cleanse us from our sins. Narito sa harapan, aming Diyos, ang iyong mga anak na may mga pinagpapasalamat sa iyo. Sumapit sa kaarawan ng kanilang buhay. O nawa, aming Diyos, sila ng mga nag-birthday, masabi nila sa kanilang mga sarili, another year has passed full of blessings from the Lord, and another year will come with more blessings from you. Tanggapin mo nawa, Panginoon, ang kanilang pagpapasalamat. Nagdiwang ng kanilang wedding anniversary. More years of happy, joyful anniversaries to celebrate. Lahat ng ito, Panginoon, ay nangyayari sapagkat kami ay nilulukuban mo ng iyong banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kanilang pasasalamat, Panginoon. Narito sa harapan ang ibang mga anak mo na iba-ibang uri ng pasasalamat. And tulad po ni Aaron, we thank you because you guided him, protected him, even while he was abroad for business matters, and he is with us today. That you also protected his families
family when he was away. Panginoon, we remember again John Paul in Canada. Lord, is our anxiety to know that he is in good hands. He underwent surgery sa kanyang left foot. And we know, Lord, how inconvenience for anyone who will have this kind of accident and operation. We pray, Lord, na ang iyong habag ang sumubaybay kay JP hanggang sa kanyang paggaling. And we continue, Lord, to lift him up to you. Hold his heart. Strengthen his faith. Strengthen his trust in you, Lord. That in due time, his operation will heal. And we thank you, Lord, because of the concern of his parents. That's why Santi, together with June, are flying to Canada to be with JP. We pray, Lord, na ingatan mo ang kanilang biyahe, ingatan mo ang kanilang kalusugan, Lord, that they will be able, Lord, to reach Canada sa iyong pag-iingat. Narito sa harapan, Panginoon, ang iba naming mga kapatid na may mga kahilingan. And Lord, we pray for Amy Bolima. Oh, for several years, Lord, we have not seen her because of her situation and her condition. Oh, Lord, it just makes us sad to know yung kanyang current physical state of health. Pagpalain mo, Panginoon, si Emmy. Tulungan mo siya, Panginoon. If it is your will, Lord, to make her be able to be healthy again, sound mind again, Lord, we pray. We also pray for Angel, for Romeo, and the rest of the family who are taking care of Emmy. Patuloy mo silang bigyan ng pag-ibig at kakayahan na tanggapin ang kasalukuyang kalagayan ni Amy. That your Spirit, Lord, will be upon the family of Kaanghel during this time na si Ka-Amy ay mayroong karamdaman. Panginoon, dalangin ko po sa iyo, iba naming kapatid na may karamdaman, let them, Lord, experience that their Jehovah, their God, is their healer. We all know, Lord, that miracles only comes from you. And we affirm this, Lord. No other one, no other thing, no other being can do wonders, miracles, except our God. Pagpalain mo din, Panginoon, ang iyong mga anak na nasa harapan, humihingi ng direksyon sa kanilang mga dapat gawing kapasyahan sa anumang bahagi ng kanilang buhay. Give them wisdom, Lord, so that whatever decisions that they make, with only one that is right, just. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa iyong mga anak na may personal struggles. Oh Lord, tulungan mo silang tulad ng sinabi ng iyong mga banal na salita, tulad ng sinabi ni Jesus Christ, cast your care upon Him because He cares for us. Lord, pagpalain mo ang iyong iglesia sa Good Neighbor Christian Fellowship, that we will continue, Lord, to be a family that love one another, that we will continue to be a fellowship that loves no one but you and obeys no one but you.
Salamat sa iyo, Panginoon, na during our praise and worship, we have this time that we can come together and pray and ask for your blessings. Ito ang aming dalangin, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. So ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagdadala ng ating mga ikapu at buwan ng pangako. So habang tayo po ay nakakarinig ng masayang tugtugin, malaya po tayong makakabunta sa harap. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagpo-provide po sa amin ng trabaho. Kayo po ang nabibigay sa amin ng pangkabuhayan. Ngayon po ay naibabalik po namin ito sa iyo sa pamamagitan ng aming mga offerings na dinala po namin sa iyong harapan. Patuloy niyo po kami ingatan at biyayaan ng magandang buhay at magandang trabaho, Panginoon, upang lagi po namin suportahan ng simbahang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay makakapakinig po tayo ng isang awit straight from San Francisco. So from Pastor Benji De Guzman. So let's focus our attention to the big screens. Amen. Thank you, Pastor. Straight from Susun City in California. And again, we want to express our appreciation and gratitude kay Pastor Benji. Alam niyo yung kanyang mga kinakanta, sarili niyang composition yun. Siya rin ang nagsasaliw sa sarili niya ng gitara at ng harmonica. So we are happy that Pastor Benji is not only able, but always available pagka ni-request natin na siya ay magbigay ng special number. Kanina noong nagpapakanta si EJ at saka si Bert and Iris, sabi ko, tamang-tama iyong kanilang paraan ng pagpapakanta ayon sa isang expert na aking napanood on how to properly conduct praise and worship songs. Sabi niya, maraming mga churches, pagka awitan na, yung mga miyembro nagiging estatwa. Ibig sabihin, hindi makasunod doon sa pinapakanta. Na parang ang nangyayari, yung mga miyembro, lalo na yung mga matatanda. Yung matatanda niya, wala na, nakatayo na lang. Dito sa atin, hindi. Kasi yung ating music team, pinaghahanda ang maigi ang ipapaawit. Sabi nga ni Rick Warren, it is a ministry na kailangan hindi basta makapagpakanta. Kundi una,
inaalam mo ang kultura ng church, ang composition ng membership. Kaya yung awit ay ibinabagay mo, hindi mo ibinabagay yung mga miyembro sa awit, kundi yung awit ay binabagay mo sa mga miyembro. Kaya ako naniniwala during our praise and worship, lahat tayo masaya. Si Baby nga nakataas. Kahit masakit tuhod yan, taas kamay yan. So, thank you, EJ, and our music team for really coming up with praise and worship songs that suits the culture, the character of our church. Lalo na yung pinakanta niya na maganda. Ano nga yun? Di ba? Mga old songs yan na lahat tayo nakaka-identify. Di ba? Amen po ba? Okay. Pati yung mga nanonood sa atin online, I'm sure sila ay kumakanta rin. Okay. Second, yung Rizal Recreation Center nag-email sa akin confirming yung ating May 9, 10, 11 camp. Confirming yung ating deposit and informing us na we need to raise 303,000 plus para sa ating total camp fee. Kaya lumalabas po, hindi man po nagbabago, on the average, you have to raise 3,500 pesos per attendee. Okay? At ang commitment ko sa kanila ay 90 participants. Hindi 9, ha? 90. So, last year pa po natin ito in-announce, and I'm sure that some of you or many of you have started to save. Sino po ba sa inyo ang nagsimula ng mag-ipon? 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami na, 5 na. So, sabi ko sa inyo, this year is a year where we are going to stretch our faith. Now, we are ready to save and pay because we want or you want to be in the camp. Ano malay nyo? Baka ito na yung huling camp natin. Di ba? Samantalahin na natin. Sabi nga sa Bible, now is the time. It's not yesterday, kasi tapos na yun. It's not tomorrow because you don't know. It's always the day. Okay? Sino pa po yung nag-save na? Bahala kayo. So, yan po yun. May, January is almost over. February, March, April. You have 3 solid months remaining. Na-announce na rin natin, na-announce na rin ni Sig, personally, sino director, siya yun. Kaya we are looking forward, and Rizal Recreation is excited that they will again host Good Neighbor Christian Fellowship Annual Family Camp. Amen po ba? Ang hina naman. Amen po ba? Amen. Very good. Yung pinakamalakas yan, baka yun na hindi a-attend. At least, pag amen lang, kasama. Okay. So, I hope that all of us are excited to be in the camp. Okay? Ang ating lesson for this Sunday ay conclusion ng ating team na demonstrating for God. And I want to share with you 3 things na nawa ay ma-retain sa ating isip about our topic. Number 1,
actively taking actions to positively impact our community. Okay? Demonstrating for Christ simply what? Witnessing for Christ. Letting people know about Christ through our lives. And one step is we are taking actions to positively impact our community. Sabi ko naman sa inyo, the church as a whole is impacting our community. One of the several things we do is our Arroz Caldo outreach. No? Sabi ko sa inyo, hindi lamang yan basta tayo nagbibigay ng pagkain, kundi nadidevelop sa puso ng mga kabataan yung yung paglilingkod, yung paggawa para sa Diyos, na ang nakikinabang ay mga tao. When you do things for God, ang immediate recipient niyan, hindi lang yung sarili mo, kundi yung ibang tao. Natatandaan ninyo yung verse na ginamit ko, verse na ginamit ni Pastor Ribo, let your light so shine. Let the people see your good works. That's impacting the community positively. Second, guys, kung tandaan ninyo, demonstrating for Christ is simply what? Performing act of kindness. Kagandahang loob. Kabutihang loob. Kindness. In whatever form. Okay? Alam mo yung aking mga apo, lalo yan si Mike at si Sansa, from time to time, yan, pumupunta sa table ko, meron silang hawak. Konting chocolate, biscuit. Kinakain ko kahit hawak nila, hindi ko rin, naghugas ka ba ng kamay? For me, it's a way of them showing kindness. Small things. Hindi kailangan big things. Si Dory lang hindi small thing yun. When she will gladly cook sopas sa atin. Hindi niyo ba napapansin? Pag kumakain kayo, masaya kayo. Di ba? Nakikita niyo sa noodles yung mukha ni Dory. Di ba? See? That's one way. Number 3, inspiring others by leading through example. Diba? Ano sabi ni Paul? Tayo ay parang bukas na aklat na binabasa ng tao ang ating buhay. Are people being inspired by leading them, by us leading them through good examples? Diba? Ito, madalas ko rin nababanggit, wag namang itangos ng ilong ni Kabenji. Yung kanyang kindness nila mag-asawa sa amin ni Pastor Ribo, when they will gift us with nice polo barong. Hinihiram nga ni Bongbong to Gagamitin daw niya So, thank you for that kindness. Many of the things that we have shared with you ay hindi mahirap gawin. Hindi mahirap sundin. Nagiging mahirap lang pagka tayo ay pinapanaig natin ng ating stubborn heart and attitude. Diba? Yung bang lagi kang may resistance. Yan ang mahirap yun Meron kang resistance. Halimbawa, pagka nagdadrive ka, sino mga nagdadrive sa inyo, alam ninyo na okay magbigay daan sa iba. Pero may resistance ka Kaya, pag mayroong konting siyasagian mo See? You know a person's character pag siya nasa driver's seat. Sabi nila, meron akong kaklase, sabi niya, alam mo, Pastor, totoo yan Dati, nagmumotor ako Pagka daw siya nakasakay sa motor,
para siyang walang kamatayan eh. Yung the faster he drives his motorcycle, parang yung adrenaline niya. Pero sabi niya, after a while, na-realize ko, mali. Kaya tinigil na niya yung pagmumotor. Si El yun, El Cruz. Kaya pastor, talaga pagka nakamotor ka, ang sarap pakiramdam pag mabilis ka eh. Kaya ako na-understand ko yung mga nagmumotor. Lagi ko sinasabi, it only takes 5 seconds pagbigyan sila. Kindness. Okay? Now, speaking of that, I would like to conclude our study of the theme by looking into the life of a very insignificant, ordinary girl. See? Insignificant kasi alila siya, alipin siya. Okay? Oh. At least dito walang alipin. Di ba? Walang alila. Hindi na nga alila tawag eh. Nung maliliit kami, ang tawag ay alila, utusan. Hindi na ngayon, kasam, bahay. And the 3 things we are going to learn as part of our monthly theme of demonstrating for Christ is the life of a Jewish girl, which according to some Bible expert is about 15 years old. Wala ngang pangalan eh. Alam nyo, when you want to impact people, you don't need for them to know your name. Okay? Ito sa scripture, hindi binanggit ang pangalan niya. Kaya pwede ninyong ilagay pangalan nyo. The Jewish maid, pwede mo ilagay. The Jewish Beth, the Jewish Lydia, the Jewish Juliet, the Jewish Dory. Put your name into it. But this is a story of an insignificant girl whose name was not mentioned in the Bible, but did something extraordinary. An ordinary girl doing an extraordinary thing. Just like the song of Marisa. Ordinary people. But put in the Master's hand can do extraordinary, significant outcome sa buhay. See? You know, sa 2 King chapter 5, si Naaman, the story of Naaman. Kilala niyo si Naaman? Di ba? Si Naaman ay isang warrior. First warrior ng Syrian king. Yung Syria ngayon. There was a time when the Syrians invaded Israel and took a slave. Marami, pero this is the particular girl na binihag, dinala sa Syria. At siya ay naging katulong nung wife ni Naaman. Okay? Naging atsay. Naging atsay. Naging katulong. Okay? Hindi sinasabi sa Biblia kung yan ay nag-aral. Hindi nakatapos ng nursing yun. Ha? Hindi nakatapos ng education yun. Hindi nakatapos ng accountant yun. Very ordinary. Okay? But she performed her duties well. Okay? Just like kayo mga empleyado. Sabi nga minsan kay Aaron, I don't know kung natatanda ni Aaron. Tandaan mo, Aaron, at the end of the day,
boss mo pa rin yun. Do you remember that? At the end, ako noon, at the end of the day, boss ko pa rin siya. So do whatever is necessary because you are not the owner of the company. At the end of the day, teacher mo pa rin siya. At the end of the day, supervisor mo pa rin siya. At the end of the day, nanay mo pa rin siya. Itong Jewish girl, at the end of the day, boss pa rin niya, si Naaman at yung wife ni Naaman. And this Jewish girl did what is necessary, what is expected of her. Yung si Naaman, nagkaroon ng sakit. Nagkaroon siya ng leprosy. Alam po ninyo, ang leprosy nung araw, considered yan na terrible. Yung iba, ina-associate yan dahil kasalanan yan, parusa yan. And some other scholars think that kaya nagka-leprosy si Naaman dahil binihag niya ang isang Jewish girl. Pero wala naman sa Biblia yun, mga speculations. So si Naaman, despite his stature as a valiant, successful, fierce, brave soldier, nagkaroon ng leprosy. Alam mo niyo kung ano ang leprosy? Tingnan niyo yung mga braso niyo. Pagka may bukol-bukol yan. And yung naging karamdaman ni Naaman, hindi kinikilala ang kanyang katayuan sa buhay. Because he will be considered as a pariah, yung outcast. Hindi sasabihin ng hari na, hayaan niyo siya naman mahusay na siya. No, he suffers or he will suffer ang pag-aglahin ng tao sa kanya. And he will be left alone outside of the city. Kaya it's a terrible disease at the time. Natatandaan ninyo yung pinagaling ni Jesus Christ na 10 ketungin. Mga paraya yun, yung mga outcast. Pero they were healed by Jesus Christ. Out of 10, isa lang yung nagbalik para magpasalamat kay Jesus. Okay. Now, itong Jewish girl na ito, her devotion to God, alam mo yung mga Jewish, mga Israelites, they all worship Jehovah. And most likely, this Jewish girl was trained by her parents, just like what we do to our children. Ano sabi ng Bible? Train up a child when he is young, and when he grows old, he will not depart. Itong Jewish girl ito, she was trained, developed into the culture of the Israelites. Sabi niya, nakita niya si Naaman. Because of her kindness, hindi siya nagsabi na buti nga. Minsan may mga Kristiyano, ganun eh. Pag may nalaman, buti sa atin, nung malaman natin si JP, wala nagsabi na buti nga. Di ba? Meron nagsabi nun. Maraming nagsabi nun na mabuti. Hindi sa masamang dahilan. Ang sabi, mabuti at naayos niya yung kanyang permanent residency, mabuti at naayos niya ang kanyang insurance, kaya walang gastos. Hindi yung, buti nga, hindi kasi nag-iingat eh. Ano ba ginagawa niya sa Canada? Samantalang 15 hectares yung kalamansi yan. Walang nagsasabi. Because we don't have that unkind attitude. Itong Jewish girl, she has no, tama ba yun? Unkind? Unkind attitude towards her masters. So, nakita niya marahil yung kalagayan ni Naaman.
Nakita niya marahil na ang Naaman was troubled. Yung pamilya, troubled because of the consequence that will happen the moment people will know that Naaman has leprosy. Ano sabi niya? Hindi lang yung kindness, yung courage. Yung courage ng Jewish girl. You know, sa kasalukuyan, one thing that stops us from sharing the Word of God, wala kang courage. Ano ang kabaliktaran ng courage? Cowardice. Yung takot. Okay? Duwag. Yan ang problema ng maraming mga Christians. Duwag. Kaya ayaw mag-share ng gospel. Okay? Taas ang kamay ng duwag. Wow. Matapang pala kayo. See? Taas ang kamay ng matapang. Wow. Robot pala kayo. See? Minsan may kausap ako. Si Fred. Sorry. Fred Bataga. Sabi ko, alam mo, Fred, ang isa sa dahilan bakit bihira sa mga Kristiyano ang nagpapatotoo, nag-share ng gospel, you know why? One reason why you are not sharing the gospel, you are not agitated to see a person para i-share ang gospel. Takot kayo eh. Hindi kayo takot mag-present. Takot kayo sa after presentation. Kasi ipa-follow up ninyo yan eh. Di ba? Takot kayo dun sa responsibility na pag tumanggap si Pedro, naku, ipa-follow up ko siya. Once a week. Sa akin, minimum 3 years. Yun ang problema. Hindi yung hindi mo alam. Alam mo yan eh. Hindi yung hindi kailangan. Alam mo yan eh. Takot ka sa responsibility. Tama po ba? O, lahat ng agree sa akin, taas kamay. O, yan o. See? And it's a reality in many Christian community. Okay? Kaya yung pastor, 76 na, siya lang mag-isa. Oh. May isang pastor sabi niya, ako masaya na ako, 3 lang kami. Yung misis ko, saka yung isang membro. Okay na sa akin. Bakit? Yun ang sabi ni Kristo kung may 1 o 2 nagtitipon andun siya Kaya nga kanina sa Sunday School, sabi ng pastor, mga kapatid, sa linggo, meron tayong ililibing. No? Sino yung namatay? Kailan? Ano? Wala namang sinasabi sa panalangin Kaya nung kinalingguhan, ang daming nagpunta sa church. May kabaong. May mga bulaklak. Tapos sabi ng pastor, tayo po ay sa labas manggagaling, isa-isa po tayong lalapit para tumingin sa atoon. Lapit. Titingin, nagaganon. Sabi na iba, naku, sino kaya yun? Yung pala, kaya nagugulat, walang laman yung ataol, kundi salamin. Pagtingin, nakikita yung sarili. Yan po ang ililibing. Yan po ang ililibing. Buong church ililibing. Bakit? Patay Ano sabi ni pastor sa sermon niya? Gumising kayong mga natutulog. Nagising. See? Pagtingin ako. Kaya the following Sunday, punta pa rin sila. Pero iba na ang attitude. Diba? Yung Jewish girl, hindi niya tinignan ang sarili niya na siya ay alipin. Hindi niya tinignan yung sarili niya na wala siyang pinag-aralan.
ang nanaig sa kanya, yung katuruan ng magulang niya tungkol sa Diyos, tungkol kay Jehovah. At yun ang sinabi niya sa kanyang mistress, yung kanyang boss. Sabi niya, Ma'am, kung si boss po, si Naaman, pupunta siya sa Samaria, meron pong tutulong sa kanya para gumaling siya. See? If that is not courage, what is that? Sasabihan mo yung misis ng boss mo, papuntahin si sir, pagbibiyahihin mo para gumaling. Oh, hindi niya inisip na baka lang siya sigawan ni Naaman. Baka lang siya. See? Sinabi nung misis kay Naaman, sabi ni Jewish Alice, sabi ni Jewish Lenny, sabi ni Jewish Lydia, pumunta ka daw. Oh. Ano ginawa ni Naaman? Nagpunta siya sa hari niya. Sabi niya, Hari, sabi nung aking kasambahay, pumunta ako sa... sabi nung hari, sige, gagawa ko sulat. Pumunta siya doon sa hari ng Israel. And then, nagpunta siya kay, sino yung prophet? Elisha. Elisha. Alam po ninyo, yung karamdaman ni Naaman, it is a symbolic sickness ng maraming tao sa kasalukuyan. People are spiritually sick and they need redemption. People are spiritually blind. People are spiritually deaf. People are spiritually lame. People has spiritually leprous. They need redemption. Kaya yung Jewish girl, alam niya kailangan ni Naaman na gumaling. Kasi alam niya na si Naaman ay mabibilang sa paraya, yung outcast. Kahit na siya ay leader, kahit siya ay warrior, hindi sasantuhin ng kanilang kaugalian na ikaw ay palaboy-laboy ka na lang. So, si Naaman, nagpunta kay Elisha. Okay? So, the Jewish girl had the courage, had the kindness to say something, to tell something about God. Do you have that? Do you have that urge? Do you see yourself as the Jewish girl na makakakita ka ng mga spiritually sick people? And you have that concern, you have that kind heart, you have that courage, you have that determination, you have that faith in God. So sabi ni Elisha, go to Jordan River and dip 7 times. Yung sinaaman nga ayaw niya Sabi niya, marumi yung tubig doon wala bang malinis-linis? Okay. Minsan may mga taong ganun na choosy pa. Good name. Doon ako sa CCF. Doon ako sa GCF. Doon ako sa Victory. BCF. Kasi malalaking church yun. Dahil hindi nila mas magaling ang GNCF. Bakit? Tayo 4 letra. GNCF. Sila CCF. 3 lang. GCF. 3 lang. BCF. 3 lang sila Di ba? Di ba, there was a time ang ating caretaker, si Jesus, si Ka Jesus. Sa ibang church, si Ka-Anghel lang. Dito si Jesus. Walang kinalaman. Iisa ang Diyos. Hindi mo naman sasabihin, punta ka sa GNCF. Hindi niya kailangan ng GNCF. Kailangan niya
si Jesus. So, si Naaman, hindi niya kailangan ng malinis na swimming pool. Hindi niya kailangan ng malinis na ilog. Kailangan niya ay lumubog at gumaling. And he did that. What happened? Paglabas niya sa tubig, wala ang kanyang leprosy. Why? Because of the Jewish girl's faith in God. Imagine, kung hindi gumaling si Naaman, ano gagawin ni Naaman doon sa Jewish girl? Pwede niya ipapatay yun. Niloloko mo ako. Oh. See, the Jewish girl has three things that we must have. Number one, we must have faith in God. Sino sa atin ang may faith in God? Very good. We must have the courage to tell something about God. Sino sa atin ang may courage? Wala. We should have the kindness to save souls. Sino sa atin ang may kindness? Ha? Meron nga isa, sabi niya, kailangan magmisyon. Si E.T. Esther yata yan eh. Hindi, magbibigay na lang ako. Mami mo yata yan. Pastor Domingo, magbibigay na lang kami. Kailangan magmisyon eh. Hindi, yung pera na lang. Pamasahe. You see? Kanina, narinig ko si Dory. I don't know what prompted Dory to say that. Andito ako, ando siya. Ano si Dory? Ang lakas magsalita niyan eh. Parang lagi may mic eh. Ano sabi mo, Dory? Tatandaan mo? Kailangan mabisita si Emmy. Sino kausap mo? Ano sabi nila? Wala. See? Pero si Dory, andun yung concern eh. Kailangan mabisita si Emmy. Andun din naman yung mga concern. Sabi na, hey, pagpirin na lang natin. This is more than being healed of leprosy. Ito yung pinakamagandang resulta nung ginawa ng Jewish girl. He impacted positively si Naaman. He did what is kind for Naaman. He did what is courageous for God. He did what is a demonstration of faith. She did what is a demonstration of faith to God. Yung sinabi ni Naaman sa verse 15 ng Isaiah. Isaiah ba? Ano? Hindi nyo alam. Kings! Ano ba? 2 Kings. Sabi niya, he was a changed man. He declared, sabi ni Naaman, he declared, I know that there is no God in all the earth but in Israel. See? His transformation, physical transformation, made him shout and declare, I know, alam ko na ngayon, there is no other God in all the earth but that one in Israel. Wow. The Jewish girl demonstrating for God, making a difference in the life of Naaman and his family. When Naaman was delivered from leprosy, when a man will be delivered from spiritual sickness, that man, like Naaman, will declare, I know, ngayon alam ko na, there is no other God in all the earth but in Israel. Now I know that there is God who loves me. Now I know that there is God who will save me. And thank you, kapatid, thank you, kaibigan, for opening my eyes. You see? I hope na itong ating huling linggo ng pag-aaral
ay mag-iwan sa atin ng katotohanan. Gusto ko masaktan tayo. Gusto ko nga maiyak kayo eh. Gusto ko masaktan kayo na hindi natin nagagawa yung ginawa ng Jewish girl. Okay? And this lesson should impact our life. Now, Lord, help me to become one Jewish girl in my office, in my school, in my community, in my business place. Hindi kailangan ng God ang titulado. Hindi kailangan ng God ang doktor, ang engineer, accountant, manager, boss. No. Kailangan lang ng God, Jewish girl with what? Faith in God, courage to tell about God, kindness to help people. Amen po ba? Tayo manalangin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Tayo manalangin. Panginoon, help us to be like the Jewish girl. No matter what our situation in life is, it doesn't need for us to be professionals, businessmen, teachers, accountant, nurse, manager. We only need to have the faith of the Jewish girl, the courage, the kindness of the Jewish girl, so that we can impact the life of people around us. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming isang buwang pag-aaral on how we can demonstrate for you in the way we make difference in our society. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng resolute spirit and heart to do what you want us to do, simply to share the gospel, to show goodness, kindness to people around us. Bless this church, Lord. Make this as an instrument of the gospel being shared in the community. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Para po sa closing prayer and benediction, si Pastor Mando po. Tayo po ay tumayong lahat. Let's all bow our heads. May the Lord bless us and keep us. May the Lord turn His face upon us and be gracious to us. May the Lord lift His countenance upon us and give us peace now and forevermore. In Jesus' name, Amen and Amen. Sabay-sabay po natin bagitin ang ating commitment verse. Maging kalugulog dawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manalo.